Magandang araw mga kaplanadong buhay. Ito si Captain Chris Cervantes, dating seafarer, ngayon ay financial planner, entrepreneur at founder ng Cardinal Boy Financials. At ngayon, gusto kong pag-usapan natin ng isang topic na matagal ko nang gustong talakayin, ang Pag-ibig MP2 at kung sapat ba ito para sa iyong retirement. Kapag tinanong mo ang maraming Pilipino ngayon, anong magandang investment? Isa sa pinakamadalas na maririnig, mag-MP2 ka, mataas ang dividend, government-backed, tax-free pa. At hindi naman ako kukontra doon. Hindi ito anti-MP2 episode. In fact, I like MP2. I recommend it to many of my clients. Pero may isang bagay na ikinababahala ko at yun ay ang mindset ng marami. Sir Chris, okay na ako. May MP2 na ako. Yun na ang retirement ko. Yun ang mapanganib na akala na gusto kong baguhin ngayon. Hindi para takutin ka, kundi para mas maging matalino ang iyong magiging desisyon. Because one good investment does not automatically become a complete retirement plan. Planadong buhay sa Cardinal Boy, laging may gabay, hindi ka mawawala. Una, i-clarify natin ang isang mahalagang bagay. Ang MP2 dividend rate ay hindi guaranteed. Ito ay historical lamang. Ito ang napakalaking difference na hindi naiintindihan ng marami. Tignan natin ang datos mula sa opisyal na Pag-ibig Fund Declaration. Noong 2017, nag-perform ito ng 8.11%. It was the all-time high. The following year, bumaba sa 7.23% during the pre-pandemic at bumaba pa muli ng 6.12% during the pandemic noong 2020 at noong 2021, nag-6% na lamang. And 2022 to 2025, nag-average ito sa 7.03 to 7.12% as it recovers from the pandemic. Maganda ang trend ngayon, totoo yan. Noong 2025, nag-declare ang Pag-ibig ng pinakamataas na dividend sa loob ng 45 years ng kasaysayan neto. 64.34 billion pesos in total dividends for 2025. Ang MP2 rate 7.12% versus the regular savings. At maganda yon, pinupuri natin ang Pag-ibig para doon. Pero narito ang katotohanan. Ang 2020 pandemic ay nagpababa ng rate mula sa 7.23 hanggang 6%. Yun ay almost 1/4 na pagbaba ng iyong kita. Kung ang buong retirement mo ay nakaasa sa MP2 lang, yon ang uri ng pagbabago na maaaring makaapekto ng iyong buhay ng walang warning. Hindi ito ibig sabihin na huwag tayo maglagay sa MP2. Ang ibig sabihin lang neto, huwag lang ito ang tanging aasahan mo. Sige, mag-compute tayo. Let's be very specific. Sabihin natin nakapag-ipon ka ng malaki sa MP2. Tignan natin kung magkano ang maaari mong makuha sa kasalukuyang 7.12% dividend rate. Kung naglagay ka ng kalahating milyon, ang annual dividend niya ay 35,600 or monthly 2,967. Kung 1 milyon, 71,200 per year or 5,933 per month. Ang 2 milyon mo naman ay pwedeng kumita ng 142,400 per year or 11,867. Kung 3 milyon, that is 213,600 per year or 17,800 per month. Sa 5 milyon, 356,000 per year or 29,667 per month. Tanong ko sa iyo ngayon, magkano ang kailangan mo para mabuhay ng maayos sa retirement? Kung sa Manila, ang typical na middle class family ay nangangailangan ng minimum na 30,000 hanggang 50,000 bawat buwan para sa pagkain, gamot, utilities at basic lifestyle. So para makakuha ng 30,000 per month mula sa MP2 dividends na 7.12% lamang, kailangan mo ng 5.06 million na nakalagay sa MP2. Sa pandemic rate na 6%, kailangan mo ng 6 million pesos. Ganyang kalaki ang gap. At wala pa dyan ang inflation, healthcare, emergencies, at family support. Kung biglang bumaba ang MP2 rate sa 5% na nangyari noon, mamimaintain mo pa ba ang iyong lifestyle sa retirement? Pag-usapan natin ang kaaway na hindi nakikita pero talagang nandyan araw-araw. Inflation.
Ito ang tahimik na nagnanakaw ng iyong pera. Hindi ito headline, hindi ito dramatic, pero taon-taon, unti-unti netong kinakain ang halaga ng pera mo. Tignan natin ang datos. 2022, ito ay nasa 5.82% at umakyat sa 6% noong 2023 at muling bumaba sa 3.21 noong 2024 at 1.66 noong 2025. Pero biglang pumalo sa 4.8% ngayong first half ng taon at ang long-term average natin ay nasa 4 to 6%. Pero ito ang mas mahalaga, ang medical at healthcare inflation. Ito ang mas malaking threat para sa retirees. Ayon sa WTW Global Medical Trends Survey, ang medical inflation sa Pilipinas ay 19.3% noong 2024, isa sa pinakamataas sa buong Asia Pacific at projected pa rin na 18.3% para sa 2025. Ibig sabihin, ang iyong healthcare cost ay halos doble bawat 4 na taon. Kaya ito na lang ang isipin mo. Kung ang gamot mo ngayon ay 5,000 pesos kada buwan, sa 4 na taon, maaaring papalo ito sa 10,000 pesos. Pero ang MP2 dividend mo, maaaring ganun pa rin o baka mas mababa pa. Ang danger sa ganitong diskarte, nakatingin ka lang sa amount ng iyong MP2, pero hindi ka nakatingin sa buying power neto after 15 to 20 years. Yan ang tunay na problema ng retirement planning sa Pilipinas. Ito ang segment na hindi madalas na pag-uusapan sa financial sa YouTube, pero kailangan nating harapin ito honestly. Healthcare costs sa retirement. Dahil gusto man natin o hindi, habang tumatanda tayo, tumataas ang healthcare expenses. Hindi dahil hindi tayo nag-iingat o kaya naman pabaya tayo. Hindi po, kundi dahil ganyan ang buhay. Noong 2023, ang total household spending sa healthcare sa Pilipinas ay umabot sa 633.3 billion pesos. Ito ay pera mula sa mga taong nagbabayad ng out-of-pocket para sa kalusugan. At ang mga retirees, mas mataas pa ang kanilang healthcare share. Isipin mo ito. Maintenance medicines, monthly. Regular check-ups, quarterly. Emergency hospitalization, walang oras na mangyayari. Special procedures, nagmamahal bawat taon. Ito ang mga gastos na hindi kasama sa simpleng MP2 computation ng karamihan. Kapag nagre-retire ka, ang pinakamalaking financial risk mo ay hindi ang pagbagsak ng stock market. Ito ay ang isang malaking medical bill na walang insurance coverage. At sa medical inflation na 18 to 19%, ang protection mo ay dapat lumalago ng mas mabilis kaysa sa average investment. Bago tayo lumipat sa solusyon, tignan natin muna ang bigger picture. Gaano ba talaga kahanda ang mga Pilipino para sa retirement? Tanging 24% lang ng mga Pilipino ang may malinaw na retirement plan. Ang National Retirement Readiness Score ng Pilipinas, 47 lamang out of 100. Ibig sabihin, mahigit kalahati ng ating mga kababayan ay hindi handa para sa retirement. Imagine this figure. At narito ang pinakamasakit. Ang average na life expectancy ng mga Pilipino ay nasa 72 years old na. Optional na ang mag-retire sa age 60. Ibig sabihin, mula age 60 to 72, wala kang income. 12 years kang hindi kikita minimum. Pero ang karamihan ay may retirement savings lamang sa 2.1 years na kanilang kita, na kung ikukumpara ito sa regional average na 2.9 years, mababa pa rin. At ngayon, ang tanong ko ay, kung biglang may matinding sakit na nangyari sa iyo sa ika-5 taon ng iyong retirement at wala kang ibang mapagkukuhaan kundi MP2, handa ka ba? Ito ang tanong na kailangan nating sagutin ng bawat isa sa atin bago mag-retire, hindi pagkatapos. This is what I want you to remember from this episode. Imagine a ship, isang malaking barko na nasa anchorage area. Importante para hindi ito madrag sa baybayin o batuhan ay manatili lamang siya sa location niya na may tamang lalim para sa size niya. At yun ang gamit ng anchor. Protektado ka neto laban sa matinding current ng tubig at ihip ng hangin. Ligtas kayo habang natutulog. Pero maaari bang mag-operate ang barko gamit ang anchor lamang? Hindi. Kailangan pa neto ng mga hull para sa protection, engine para umandar, navigational equipment para sa direction, fuel para patuloy na tumakbo,
crew para sa pamamahala. Ganito rin ang MP2 para sa iyong retirement plan. Ang MP2 ay isang magandang anchor para sa maraming investor. Stable, government-backed, tax-free dividends, talagang maganda. Pero ang retirement ay kailangang mayroong isang kompletong financial system, hindi lang isang anchor. So, ano ang mas magandang approach? Sa halip na tanungin ang ano ang pinakamagandang investment? Ang tanong dapat ay ano ang trabaho ng bawat investment ko sa aking retirement plan? Ito ang framework na ginagamit ng mga tunay na financially free na mga tao. Dapat Number 1, meron kang layer number 1, your protection. It means your liquidity savings for 3 to 6 months. Layer number 2, your foundation. Dito papasok ang MP2. Layer number 3, your basic income like SSS, GSIS. At layer number 4, ito ang magpapalago ng iyong mga assets tulad ng REITs, mutual fund, dividend stocks, global funds. Layer 5 is your income generator tulad ng rental income, business, freelance work. Layer 6 is your protection cap. Dito papasok ang importansya ng pagkakaroon ng life and critical insurance. And lastly, Layer 7, your legacy. Estate planning, life insurance, your last will and testament. Hindi kailangan ng lahat ng layers ng sabay-sabay gawin. Ang importante ay magsimulang mag-build ng ilang layers para kung humina ang isa, hindi bumabagsak ang buong retirement. Ito ang tinatawag nating retirement resilience. Bago tayo mag-wrap up, gusto kong bigyan kayo ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa kahit anong investment advice. I-stress test natin ang iyong retirement plan. Ngayon, sagutin mo itong mga tanong na ito with full honesty. Kung ang MP2 rate ay bumagsak sa 5% sa loob ng 3 taon, magtatagal pa ba ang aking retirement plan? Kung ang inflation ay umabot sa 6 to 7% bawat taon sa susunod na dekada, mananatili ba ang buying power ng aking savings? Kung magkasakit ako ng malubha sa ika-5 taon ng aking retirement, mayroon ba akong ibang mapagkukuhanan bukod sa MP2? Kung mabuhay ako hanggang 85 to 90 years old, enough ba ang aking fund sa edad na yon? Kung may biglang pangangailangan ng pamilya ko, kaya ko bang tulungan sila nang hindi naaapektuhan ang aking retirement? Kung ang sagot mo sa kahit isa ay hindi o hindi ko alam, huwag magpanik. Ito ang dapat mong simulan at ayusin ngayon habang maaga pa. Hindi ang pagkakaroon ng MP2 ang magbibigay ng retirement security. Ang retirement security ay nagmumula sa isang financial plan kung saan alam mo kung magkano ang kailangan mo, kung saan ito manggagaling at kung anong gagawin mo kung magbago ang plano. Para sa mga nasa edad 20 to 30 years old, simula ng MP2 ngayon kahit 500 pesos kada buwan. Ang compounding ay mas importante sa stage na ito. I-maximize ang iyong SSS contributions. Mas maraming contributions is equal to mas mataas na basic pension sa retirement. Invest in yourself. Skills at income growth ang pinakamataas na asset mo sa ngayon. Build your emergency fund bago mag-invest sa iba. Pag-aralan ng pera, personal equity and retirement account kasi tax incentivized retirement account ito. Kumuha ng insurance habang bata pa at healthy pa. Mas mura ito sa iyo at siguradong ma-approve ka. Para naman sa mga nasa edad 40 to 50 years old, yung mga nasa pre-retirement stretch, i-maximize ang MP2 contributions. Ang maximum na 8,000 pesos per month ngayon ay napakalaking bagay 5 to 10 years from now. Diversify your investments. Maglagay sa REITs, dividend stocks, at global funds sa growth na mas mataas kaysa sa inflation. Suriin ang iyong health insurance coverage, critical illness at medical care sa senior years mo. Calculate your actual retirement number. Hindi estimate kundi actual monthly budget sa retirement. Kung hindi mo alam kung paano ito gawin, message me para sa free consultation. Pag-usapan ng estate planning, last will, beneficiaries at insurance designations. Para naman sa mga OFWs at mga kabaro kong mga seaman, huwag kalimutang mag-MP2 kahit nasa abroad. Mag-voluntary member. Ito ang 5-year OFW transition framework na pwede mong sundan. Year 1 is all about protection. Year 2, build your earning power. Year 3, build your assets. Year 4,
income replacement, and year 5, dapat nakaplano ka ng tumigil. At huwag umasa sa iisang income source lamang sa sahod mo sa barko. Mag-invest ng maaga sa mga income generating assets dito sa Pilipinas. Isama ang pamilya sa retirement planning. Ang ATM mentality ng pamilya na ikaw lamang ang inaasahan ay isa sa pinakamalaking banta sa iyong retirement. Mga kaplanadong buhay, gusto kong linawin ito sa inyong lahat. Ang episode na ito ay hindi anti-MP2. Ang Pag-ibig MP2 ay isa sa pinakamagandang government-backed savings instruments na available sa mga Pilipino. Ang 7.12% dividend rate noong 2025 ay talagang maganda. Record-breaking pa nga. Pero huwag tayong malilito sa pagkakaroon ng magandang investment at pagkakaroon ng kompletong retirement strategy. One tree does not make a forest. One investment does not make financial freedom. One source of income does not create lasting security. True retirement confidence comes from having a financial system where every peso has a purpose, every asset has a role, and every decision supports your long-term goals. Yan ang kaibahan ng retirement planning sa simpleng pag-i-invest. Mag-invest ng may goal. Build a system, hindi lang isang account. At huwag kakalimutan na ang pinakamahalagang hakbang sa retirement ay kung ano ang gagawin mo ngayon. Hindi yung ano ang planong gagawin mo next year. Ako si Captain Chris Cervantes, founding partner ng Cardinal Boy Financials at palaging narito para sa iyong planadong buhay. Tandaan, maunlad ang pamumuhay sa planadong buhay. Kardinal